Makaka-wonder, ilang linggo na lang at araw na ng mga patay. Kaya ang mga sementeryo, siguradong punong-puno na naman ang buhay. Kanya-kanya ng camping sa mga puntod at linis ng mga lapida. Dito kasi sa bayan ni Juan, tuwing sasapit ang undas, mistulang family reunion para alalahanin ng mga namayapang mahal sa buhay. Sa sementeryo, malalaman ang iba't ibang kwento ng mga bayani, artista at karaniwang tao. Iba't ibang pinagdaanan pero iisa ang naging hantungan, ang lupa na niyayakap ang lahat. Sa 54 na ektaryang Manila North Cemetery, isa sa pinakamalawak at pinakamatandang sementeryo sa bansa, nakahimlay ang ilang dating pinuno ng bansa. Sina Manuel Rojas, Ramon Magsaysay at Sergio Osmeña. Naroon din ang ilang alamat ng sining at pelikula, gaya ni The King Fernando Poe Jr. na hanggang ngayon dinarayo ng mga tagahanga. Binigyan din ng espesyal na espasyo sa sementeryong ito ang mga naging bahagi ng kasaysayan ng bansa, gaya ng mga Thomasites, ang mga unang gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas para magturo at dito na rin namatay sa ating bayan. Kung sa ilang sementeryo may tinatawag na VIP, sa San Agustin Church sa Intramuros, literal na VIP treatment ang mga nakalibing. Dahil nasa loob mismo ng museo ang kanilang puntod, bago makarating sa mismong libingan, bubungad muna ang mga naglalakihang painting na ito na dekada-dekada na ang tanda. Nakatira dito dati mga fraile. Mga fraile. Mga Agustinian. Panahon ng Kastila. Oo. Ito na, ang Columbarium. Ang Columbario na may 11 palapag, puno ng labi ng mga yumao mula pa noong panahon ng Kastila. Isa sa pinakamatanda rito, ang labi ng pambansang alagad ng sining na si Juan Luna. If you look at Juan Luna, at the time ng Kastila, ipananaw sa mga Pilipino dito pinanganak ay bobo daw tayo. Walang tayong talent. Juan Luna and Hidalgo and other yung mga ilustrado prove to them na if you give us the opportunity, we will be even better than you are. We will outshine. Tawag pansin din ang monumentong ito sa gitna ng Columbario. Dito kasi inilibing ang 140 martir na Espanyol na namatay noong World War II mula sa pambobomba ng mga Hapon. Makikita rin dito ang mga puntod ng mga paring Agustino. Mula Maynila, sa Lipa, Batangas naman kami nagtungo kung saan nakahimlay ang first love ni Dr. Jose Rizal, si Segunda Katigbak. I'm Estelle Di Mayuga, member of the 5th generation from Segunda Katigbak. I'm Carlos Di Mayuga too. Apo ho ako sa Tatlampakan ng Lola Unday. Segunda is the first love interest of Jose Rizal, not the girlfriend. In our language, siya yung unang nagpatibok ng puso ni Rizal. From the history book, nakalagay dito, nalambungan siya ng kawalang saysay, tulala siya, walang pakiramdam. This is Rizal. Sa ganitong mga sandali, una niyang naranasan ang pag-ibig. Ngalan ay Segunda Katigbak, 14, at mula sa isang mayamang pamilyang mestizo ng Lipa, Batangas. Pero tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi sila nagtapos sa happy ending. Si Segunda ay pinagkasundo sa iba at ikinasal kay Don Manuel Luz Imetra ng Batangas. Ngayon, patuloy na inaalagaan ang kanilang puntod sa Lipa Floral Garden kasama ng mga minamahal nilang pumanaw na rin. Makaka-wonder kung may mga yumao na nabigyan ng marangal na pahingahan. Marami rin sa ating kasaysayan ang tila nawala sa lupa ng alaala. Gaya ng ama ng rebolusyon na si Andres Bonifacio, na hanggang ngayon hindi pa rin tukoy kung saan inilibing ang mga labi matapos patayin sa Maragondon, Cavite. Ganon din ang 3 bayani sa lumang disenyo ng 1,000 peso bill na sina Jose Abad Santos, Josefa Llanes Escoda at Vicente Lim. Wala rin puntod na matatagpuan na pinaghimlayan sa kanila.
Karamihan sa kanila ay naging biktima ng nasabing digmaan. Hindi malinaw kung saan sila nailibing dahil sa ang naging kaagawian dati kapag ine-execute ng mga Hapon ay may mga common graves lamang kung saan nilalagay yung mga bangkay ng kanilang mga nagiging biktima. Pero I wonder, bakit nga ba mahalaga ang himlayan sa bayan ni Juan? Dito sa lumang Campo Santo o sementeryo sa Lipa, Batangas, iba't ibang istrukturang libingan ang makikita. Parang kwento ng panahon na isinulat sa bato. Ayon sa historian na si Professor Bradon Latina, hanggang 1800s, ang disenyo ng lapida ay simpleng marka lang ng pagkakakilanlan ng yumao. Hanggang kalaunan, naging simbolo na rin ng katayuan sa lipunan. Noong 1800s, kadalasan mayroong mga santo o malalaking krus. Kadalasan, ang nagpapagawa lang ng mga santo na yari sa marmol ay yung mga galing sa mga prominenteng pamilya. Pagpasok po ng 20th century, ito na po pumapasok yung title na RIP, yung Rest in Peace. Mapamusuleyo man o simpleng nicho lang, VIP man o walang pangalan ang puntod, lahat tayo. Iisa ang hantungan, ang lupa, kung saan pantay-pantay ang lahat. Walang kayamanan o kapangyarihan, tanging alaala lang ng kabutihan ang maiiwan.